everyone, so for today's video, we're gonna talk about professionalism and ethical behavior in IT workplaces and also the significance of ethical behavior in IT workplaces. So these topics belongs to week 16 and 17, the professionalism, codes of conduct, and career developments. So let's start. So we will discuss first the professionalism and ethical behavior in IT workplaces. This topic have three parts, which are the competence and expertise, effective communications, and reliability and accountability. So first is the competence and expertise. This is about having the skills and knowledge needed to do your job well in IT field. It means kinahanglan kabalo ka mo gamit og mga programming languages, software, networks, or bisan unsa nga mga technologies nga related sa imong trabaho. Dapat updated pud ka sa latest tools o technology to stay good at your work. So for example, imagine you are a web developer. Kinahanglan kabalo ka sa paggamit sa programming languages pareha sa HTML, CSS, JavaScript, o uban pa para maghimo og websites. Kung wala ka kabalo ani, dili nimo ma-perform ang imong trabaho. Kinahanglan pud ka magtuon og mga bag-o nga mga tools sama sa new web framework o aron magpabilin kang relevant sa evolving technologies at this era. Effective communication. Communication is about sharing ideas or information clearly so everyone understands, whether they're technical or not. Sa IT, importante nga kabalo ka mo explain og complex nga technical concept ngadto sa clients or team members nga dili kaayo tech savvy. It's also about listening, asking questions, and making sure everyone is on the same page. So, for example, you are a software engineer working on a project for a client. So, kinahanglan nimo i-explain ang trabaho sa simple nga pamaagi. Pasabton sila or pasabton ang mga client bisan dili siya kabalo sa technical details. Kailangan nimo mugamit og mga dali ra masabtan nga mga words so that they can understand easily. Reliability and accountability. Reliability means people can count on you to do your work well on time. Og ang accountability kay mao ang pag-angkon sa imong responsibilidad, apil na ang pag-ako sa mga sayop o pag-ayo niini kung naay problema. So, for example, if you are an IT support technician and a team member reports their computer isn't working, so you promise to fix it by the end of the day. Kung dili nimo maayo, imo silang pasabton nga nung na-delay og hatagan og laing solusyon. Kung pananglitan nasayop ka og accidentally nimo na-delete ang importante nga mga files samtang nag-troubleshoot ka. So, imo kining angkunon or i-inform ang team og mag-work dayon aron ma-recover ang mga file. So, the next topic is the significance of ethical behavior in IT workplaces. Ethical behavior in IT workplaces is integral due to its far-reaching impact on various aspects. So, let's delve into the significance of ethical behavior across key domains. First is the data privacy and security. Kini kay sa pagprotekta sa sensitive nga impormasyon, pareha sa password, personal data, o financial details aron dili ma-access o magamit sa sayop nga pamaagi. Apil na diri ang pagsunod sa data privacy laws o paggamit og secure method sa pag-store o pag-share sa mga informations. Importante ni siya kay kung mali o ma-hack ang mga data, maapektuhan ang mga tao, kumpanya o uban pa. Ang ethical behavior magsigurado nga ang impormasyon luwas og magtukod og kumpanya sa IT team, kumpanya o users. For example, isa ka database administrator sa isa ka e-commerce website. Imong gi-encrypt ang credit card details sa customers aron dili ma-access sa hackers. So, kung nakikauban nga mo try og
misuse sa data, imo silang i-report kay unethical o makadaot sa privacy sa mga users. Second is the intellectual property rights. Kini kay para sa pagrespeto sa mga gibuhat sa uban, parehas sa software, designs, or codes. Dili ka dapat mag-copy o mugamit sa ilang creation nga walay permission nila. Kung magpakita ka og respeto sa intellectual property, mag-encourage ka og fairness o mag-protect sa ilahang mga innovations. Importante ni siya kay ang unethical behavior sama sa pag-pirate o software o pag-copy o code nga walay credit, maka-discourage siya sa mga innovation o makahatag og legal nga problema sa tao or kaya sa kumpanya. For example, kung web developer ka o nakakita ka og useful nga code snippet sa GitHub, imong i-check ang license kung allowed ba ka mugamit o mo-modify ani nga butang. If required, you gave credit to the creator instead of pretending it's your own work. Last one is the maintaining trust in client relationships. Trust is the foundation of working with clients. Importante nga honest ka kung unsa imong kaya buhaton, unsa kadugay ug unsay mga challenges nga imong giatubang. Ang clients mo value sa transparency o professionalism. Importante ni siya kay kung magtago ka sa mga problema, madaot ang relasyon, imong reputation, ug mawad-an og future businesses and ang company. Ang ethical behavior magsiguro nga ang mga clients magpabilin nga malipay ug musalig nimo sa umaabot nga mga projects. For example, kung ikaw ang nag-manage og software project para sa client o nakita nimo nga ma-delay tungod sa technical issues, dili nimo kini taguon. Imo silang pasabton dayon, i-explain ang rason ug mo-offer og revised timeline. Ang client ma-appreciate ang imong honesty ug mosalig nga makumpleto gihapon nimo ang project ug mahuman nimo ni siya in time nila nga gamiton. Kung kano sa nila gamiton. So that's all, and I hope you have learned about my topics. Goodbye guys, and God bless you all.